May kapitbahay kami before. Tinanong ako na, anong ginagawa mo? Ba't nasa bahay ka lang? Yan ba yung mga naghubad sa internet? Oh my gosh. I think people that are like that are stuck in the past na parang feeling ko hindi nila na-accept yung changes na yon kasi hindi yun familiar eh. Pag nagkakaresulta na, ito pa yung isang toxic na napansin ko na Oh my God. ng mga relatives. Hindi lang siguro relatives, pero people around us, no? Kunyari, kumikita ka na. Yung mga dating nang manliit sa'yo, biglang sasabihin na, buti ka pa, sana all. Pasok mo naman ako dyan. Oo. Mga gano'n. Ano masasabi mo sa mga gano'n? Is it admiration or bitterness or resentment? Bahala ka sa buhay niyo. Hello mga kakuda! Welcome sa Madami Akong Kuda Season 2! Kung saan lahat ng bawal pag-usapan ay lalo nating pag-uusapan! I'm Cheryl, mom, entrepreneur, and a certified overthinker. And I'm Saraya, Cheryl's new co-host and kakuda. I'm a business psychology and shadow work coach and minsan human emotional support ng mga pagod na maging girl boss kagaya nitong si Cheryl. At Kami ang magkaibigan, madaming opinion, kahit di tinatanong. This podcast is for all Filipino entrepreneurs who are tired of pretending kahit na ubos na sila. Oh my God. So today's episode, it's so real, it really hurts, na ang episode natin ngayon ay when your biggest haters are your own family. Ouch. Relate? Bigat agad. Kakabalik mo lang tapos bigat agad. Ba't nga pala nawala ka? Well, ang dami nangyari, ang dami ring natutunan, na busy din, tsaka tinamad. Yun talaga yun. Baka nag-business ka kasi. Ayun, oo. Kaya, yan. kaya yun yung inspiration nitong Madami Akong Kuda. Oo, marami ng bala na mga lessons, ganyan. Kumusta ka naman, sis? Okay naman. Like you, nag-business din. Shut up. Hindi. Hindi, kaya very timely yung natin ng podcast kasi yung target natin is mga Filipina entrepreneurs, 'di ba? Yeah. Kasi naranasan na rin natin yung hirap, ganyan. And ano yung usually na isa sa pinakamalaking challenge ng mga women entrepreneurs. So ikaw, She, nakaka-relate ka ba dun sa when your biggest haters are your own family when it comes to your business? Na parang, ay, family ko to pero ba't sila pa yung nagnenega sa akin? Ay, oo naman. Actually, kahit ang hirap aminin and kahit na tinatry ko siyang i-silence sa utak ko na hindi naman kanila dinadown. Pero yun yung nafe-feel ko na parang nadadown ako minsan. Kasi kunyari, lalo na nagtatayo kami ng mga business namin. Parang imbes na supportive yung tone, kahit tone na lang yung tone ng pagsasalita. Hindi Laging may skepticism, laging may suspicions na sigurado ka ba sa ginagawa mo? Or tama ba yung ginagawa mo? Kahit na alam mo sa sarili mo, tama. Pero para dahil may nagsabi na family mo, tapos, syempre pag family, automatic maniniwala ka, diba? Kasi dugo mo yun family mo yun. Tulad nung kami, sabi sa amin na, sigurado ba kayo dyan? Masarap ba yan? Tingin nyo ba tatauhin yan? Yung parang ganun. Kasi kami naman, sa mind namin, we're willing to risk building this business. Kasi what if mag-work, diba? Pero yun nga, parang, nadadagdagan pa yung mind namin ng mga judgments nila. Nakakrowded yung utak namin dahil sa mga judgments nila. Saka meron pa, di ba, like, siguro may makaka-relate dito, no? Kunyari, yung mga nagla-live selling o online selling, parang ang baba ng tingin sa kanila. Pero, when in fact, marami yung kilalang, ikaw, may kilala ka rin, di ba? Online seller, pero mas malaki pa kinikita sa doktor. No offense sa mga doktor, pero what I'm trying to say is, ang baba ng tingin sa mga negosyo na hindi mo kailangan ng degree. When in fact, mas malaki pa kinikita nun minsan sa mga may degree. Uy, shout out sa mga live seller, lalakas yung kumita, May friend ka nga na gano'n. Oo, actually, ang dami ng bahay, di ba? Nakapagpundar na ng, may friend ako na ang dami niya ng reseller, and then natulungan niya pa yung mga kapatid niya na mag-build din ng business ng kagaya niya. Kasi yung mga kapatid niya hindi nanghihingi sa kanya. So, ang ginawa niya, although may risk na gano'n na pwede manghingi sa kanya na, ate, ikaw na bahala sa ganito, ganyan. Ang ginawa niya, parang she taught them how to fish. Parang gano'n. Tinuruan niyang mag-build ng sariling business. Kahit magkakapareho silang business, basta mayroon sariling business. Pero yun nga,
ang lakas nilang kumita. I don't think it matters kung live seller ka or nagbebenta ka ng chicharon sa kanto. Basta, May umaman nga sa ano, di ba? Yung, oo, ano ba yun? Kangkong chips. kangkong chips. Kangkong chips. Oo. So, parang ang nangyayari kasi ngayon is, pag nagsisimula ka, sasabihin na, uy, sayang naman yung pinag-aralan mo. Sayang yung degree mo. Nag-graduate ka pa sa ganitong school, 'di ba? Tapos ganyan lang gagawin mo. So, pag mga ganun, pang-down din kasi yun. And, may malaking negative effect din yun sa atin eh. Pero nakakatuwa kasi even if ganun yung nararanasan nyo, Oo. nagtutuloy-tuloy pa rin kayo. Meron din siguro, hindi lang sa online selling, live selling. Maybe mga freelancer din. Di ba, freelancer din tayo. Oo. Ano yung mga narinig mo na? Oh my God! Na against freelancing from mga well-meaning siguro na family. Wait lang. Ba't parang puro ako yung tinatanong mo? Parang, wait lang. Hindi, so, parang based sa sinasabi mo, parang ginagaslight yung tao for not having a real job. Parang, yes, yan yung not a real job ang tingin nila. Ganon, oo. Selling, di ba? Oh my gosh. Naranasan ko yan nung nagsisimula ako na parang, actually may kapitbahay kami before. Tinanong ako na, anong ginagawa mo? Ba't nasa bahay ka lang? Yan ba yung mga naghubad sa internet? Oh my gosh. Hubad? Hubad agad? Diba? Parang gano'n. Parang, pwede naman, pero hindi ko gagawin yun, diba? Pero yun nga, parang, yung mindset nung iba nating kababayan talaga, yung mindset ng ibang tao dito sa Pilipinas are like still stuck dun sa isang trajectory lang na graduate empleyado, pagka-graduate empleyado, diploma empleyado. Oo. Nasa stuck dun sa nasa stuck dun sa nai-imagine lang nila na ang pagkita ng pera ay nasa four corners lang ng office. Yeah. And siguro not naman to demonize the relatives that are like that, but we also have to understand the point of view where they're coming from, which is mostly concern. 'Di ba? Concern siya na baka mag-fail siya, ganun. So it's more care, pero yun nga parang 'di ba saan ba yung boundary ng concern and yung parang wait lang, parang hindi na to nakakatuwa. Ikaw, tatanungin kita, na-experience mo ba yan? Yung mga nanggagaslight, yung kina-question yung mga decision mo ng pag-business. So, I've been into siguro more than 20 businesses na ako and pati network marketing, lahat. So, ang pinaka, siguro natawa sila na ginawa ko was ice candy. Okay, bakit? Paano kakikita dyan piso-piso, barya-barya? Even yung teller sa bangko, minamaliit ako pa nagde-deposit akong barya. Pero nung deposito ko na 100,000 na. Ang dami ng bills, ganun nagugulat na. Tapos nagtatanong na sila, paano maging reseller niyo? So parang nagawa ko kasi na market namin siya sa buong Luzon, Rizal, even Visayas, Mindanao, Palawan, na nadala namin siya. So, ibig sabihin, parang kung hinayaan ko yung tingin nila na paano kakikita dyan, diba? And eventually, nung may resulta na, dun na sila parang, parang paano mo ginawa yun? So, naranasan ko, I had my fair share din of mga ganyan, yung paano kikita yan. Even sa coaching ko, kahit nga ako, hindi ko alam nakikita yung coaching, diba? Pero, noong una, parang they didn't think of it as like a primary source of income. Para nila, pa-live-live lang ako sa Facebook, ganun. Hindi naman sobrang mega, pero andun yung parang magdududa sila kung kikita ka ba talaga dyan. And then, or yun, kagaya ngayon, may isa pa akong traditional business. Yung gym. Oo, tinatanong din nila, parang kikita ka ba talaga dyan? Palugi na yung mga ibang ganyan-ganyan. So, ako naman, basta pera ko naman to, risk ko naman to, diba? And I know what I'm doing. Okay lang sa akin yun. Ngayon, if, kunyari, may pera nila doon, naiintindihan ko. Pero kung wala naman silang pera na ininvest doon, and this is my own risk, then I'm willing to take that risk, diba? So, yun, parang we should also kasi know how to tell the difference between concern and control. So, in short, tanungin mo ako anong difference? Yun, so, how would you tell the difference between concern and control? Ayan, yung concern, very good question, no? Very good question. Yung concern, malalaman mo kung talagang concern ang relative or friend or whoever if it has curiosity. Curious lang. Curious and supportive siya. Like,
kamusta ka na? Anong kailangan mo? Yun ang Okay, oo. concern. Yun ang concern. Curious siya kung kamusta ka na, and then may support, anong kailangan mo. Oo. Ngayon, yung mga iba na nagnanega is more of control ang habol nila. Especially maybe parents or caretakers na nasanay na umaasa tayo sa kanila or kontrolado nila yung desisyon natin sa buhay. Now, control, it sounds like this. Yan ba talaga gusto mong gawin? Yung mga gano'n, baka masira future mo. Hindi ka kikita dyan. O anong mapapala mo dyan. Ganyan. Huwag kang babalik-balik dito kapag yung mga gano'n. OMG! Control. Grabe, oo. We have to tell the difference between concern and control. Kasi kapag nagpadala tayo sa control, mapaparalyze tayo. Hindi natin magagawa yung what we believe that we can do. Kagaya yung business mo, businesses ko, diba? So, parang kung nagpadala tayo sa control, wala yung mga yun ngayon, diba? Hindi rin ako naging coach siguro. Oo. Totoo yan. Okay lang maging concerned sila, pero, parang just say thank you and then just follow what's in your heart. Follow kung ano yung naniniwala ka na would work for you. I think yung people that are like that are stuck in the past na parang sila yung mga tao na sanay mag-work like 25 years sa isang company, super loyal sa isang company na isa lang talaga yung path nila. Hindi sila nakapag-branch out ever. They never took a risk in their whole life. Tapos parang feeling ko hindi nila na-accept yung changes na yon kasi hindi yun familiar eh. Hindi yun familiar sa kanila na parang ang alam lang nila mag-aral, graduate, diploma, then mag-apply ng trabaho, then ma-promote, maging manager or... And then may mga pa yan, may mga specific career pa yan. Dapat Like what? Like what? Doktor, engineer, architect, or kung gusto mo mag-abroad, nurse, IT. Yan yung mga panahon nung high school, college eh. Oo. Kasi wala pang internet noon. Ganun na kami katanda, guys. Wala pang internet ng mga high school. Siguro ikaw meron na, pero ako kasi wala. So, the understandably, the generation of our parents, wala masyadong opportunities. May internet kami noon, yung ISP Bonanza. Yung gano'n, yung gano'n. Oh, 100 pesos, 20 hours. Yun. Oo. Diba? But still, yung information, scarce pa rin. Like, hindi, unlike ngayon talaga, ilan yung social media platform na meron. Andun lahat ng information left and right. And so, pwede kang kumita sa TikTok. Diba? Mag-live ka lang. Pwede. Hindi nila alam yung mga ganon. And they feel it's a risk kasi it's not familiar to them. Anything that's not familiar is parang unsafe to people. So, yun, intindihin na lang din natin. Pero, ang masasabi ko lang dun sa mga negosyante dyan, yung mga entrepreneurs, freelancers, kapag may nagdenega sa inyo na family, and then you find it hard to deal with them, kasi family diba? Remember na boundaries are not betrayal. Kasi sometimes you feel na, if I tell them off, or if ituloy ko to, or if hindi ako sumunod, parang binibetray ko sila, or hindi ko ino-honor yung parents ko. Hindi. Iba yung betrayal sa boundaries. So, we need to learn how to establish healthy boundaries na hanggang saan lang yung pwede silang manghimasok sa decisions mo. Lalo adult ka na, diba? Oo, tama. Tsaka, feeling ko yung, for example, yung isang Filipina entrepreneur naging successful sa negosyo niya, na everyone was against dun sa decision niya na yon. Tapos naging successful. Parang, I can say na it threatens the family system. Na usually kasi, pag nag-against yung mas matanda sa'yo, tama sila. So, dapat makinig ka. Magulang mo yan, tama yan. Yung parang ganun kasi yung na-instill sa atin na tama sila. Or kahit hindi magulang mo, someone you look up to, na nagsabi sa'yo na wag mong gawin yung negosyo na yan, pero it turns out, ikaw pala yung tama, naging successful ka. It threatens the dynamic of the family din. What can you say about that? Yeah, totoo yun. Kasi lalo na yung na-mention mo kanina, na sanay sila sa ganitong parang linear way of thinking na dapat you get a degree, you graduate from a good college or university, and then you get a job. And then you stay there for 25 years. Maghintay ka, ma-promote ka, that's safe, diba? So, like what I said kanina, anything that parang change, any major change is considered a threat by our brains, ganun. So, parang natural response na, uy, wag ganyan. Oo. Parang minsan hindi naman nila intention talagang magnega or siraan ka,
Pero parang natural response na, this is not familiar to me, this is new to me, baka delikado, wag mong gagawin yan. Parang ganun siya. So, another thing is, parang tayo kasi yung generation natin are cycle breakers. Yung tinatawag na parang nagbe-break ka ng generational cycles na ito yung kinasanayan before, and then we break it. For example, nasanay kang martir, nasanay silang palaging tumutulong, palaging umuoo, palaging sumusunod, 'di ba? Or palaging nagbibigay hanggang sa ma-broke na. Pag meron isa sa atin na biglang hindi na ganun, parang they see that as pasaway or rebelde. Oo. But in fact, you are a cycle breaker. Hindi ka rebelde, hindi ka pasaway. In fact, yun nga, gaya yung kwento mo, yung friend mo na nagle-live selling, nag-online selling, ngayon, marami na siyang natulungan na magkaroon ng negosyo, even her family. Oo. Kasi she was able to maintain healthy boundaries na tutuloy ko pa rin to, regardless, 'di ba? So, huwag kayong matakot to be labeled as rebelde or pasaway. Parang that's really how they see us eh. Pero, just focus on yung doing what you know you're good at. And then, hindi mo naman intention na, papakita ko sa mga to. Hindi rin ganon. Parang just do it because you love it, 'di ba? You're saying it, you're growing from your business, and then eventually when you have results, doon na nila doon na sila parang what you call this, ma-appease yung mind nila. Na she's good. But there are still some that would still say, ay nako, hanggang kailan lang yan. Parang alam niyo yun, yung iba parang wala ka na talagang gagawing maganda. Parang kahit anong gawin mo na tama or kahit kumikita ka pa na malaki, for that person, hindi pa rin enough. Meron ka bang experience na gano'n na parang, tulad nung nabanggit natin na parang, yes, girl ka, martyr, na-experience mo ba yun? Na parang, kahit anong gawin mo, it won't measure up to whatever. Yeah, oo, nararanasan din. So, parang, ang nangyari kasi sa akin, I took a course, sa UP pa yun na clothing technology. Ito yung family business namin na garments. Pero wala talaga akong passion sa garments. As in, ayoko manahi. Pero yung nanay ko, dun kami dinuhay sa pananahi. Sobrang galing ng mama ko. Pero hindi ko talaga namana yon. Pero yung thinking na, kailangan ko siyang manahin. So, hindi naman ako pinilit ni mama, pero parang pinressure ko yung sarili ko. Na parang I was the only girl that time. Kailangan ko siyang manahin. So, pinilit ko talaga. Tapos, hindi talaga ako happy sa course ko. Gumraduate ako. I tried to get a job in that field. Hindi rin ako nagtagal. Then, I tried working for my mom. Hindi rin ako nagtagal. So, parang, feeling ko not good enough talaga. But, yung in the end, na-realize ko, it was a reflection back to myself na, it was because I was trying to please people. When you feel you're not good enough, parang ano yun eh, it's like a shadow in yourself na you have this people-pleasing tendency na you always have to be good enough. When in fact, all you need to do is be courageous enough to listen to your own voice, your own passion, your own desire, and go for it. And then regardless of what people say, even if family yan, even if they say you're pasaway, nagbibetray ka, you're rebellious, but if you know that that's a desire of your heart, go for it. Kesa yung kagaya nangyari sa akin, I wasted 4 years tuition fee and a lot of years working in an industry I didn't like. And then my mom felt bad kasi feeling niya, napilit niya ako. Pero in fact, hindi. Ako yung may problema doon. Kasi I didn't stand up for what I wanted because I did not know what I wanted then, back then. Tapos yun, doon ko na-realize hindi talaga ako pang empleyado. And then I tried different businesses. Hinayaan na ako ni mama. And then, natuto ako sa pagkakamali ko. And then yun, parang hanggang sa naka-establish ako ng successful business in the end. So, I was glad na I experienced yung ayoko muna. And yung parang ma-force ka into something that you don't like. Kasi doon ko mas nalaman what I want. Na, okay, hindi pala to pang-rebelde. Pero dito talaga ako nag-thrive. Parang ganon. How about you? Parang, paano mo na-handle yun na kahit may nega, is nag-thrive pa rin yung business mo? Well, sobrang hirap, to be honest. Kasi parang, growing up, laging in-instill sa akin na you're not smart enough. Unlike other girls my age. Tapos, parang, di ba sa family, parang merong isang tao lagi kayong parang arch nemesis, parang ganon. Parang Olympics. Parang ganon. Parang may competition na, tingnan mo ayun, yung ganon. Tingnan mo si ganto. Oo, uso sa amin yun. Kasi wala akong kapatid eh. So, nako-compare ako sa mga pinsan, ganyan. Tapos, although hindi aminin ng mom ko na frustration niya maging doktor ako, kasi nga,
may mga family members kaming doktor, nararamdaman ko yun na parang, ito kasi, parang hindi nagpursige, parang gano'n. Yung parang, hindi ko talaga interest Like, although I love science, like, mahilig ako manood ng mga drama, na medical drama, pero hanggang doon na lang ako. Yun, Grey's Anatomy, ganyan. Pero, ang hirap growing up na parang, yan yung baliktad tayo. Ako, growing up, hindi ko talaga sila piniplease. Talagang, May boundaries ka na agad. hindi ko nga alam na boundaries tawag doon nun. Na parang rebelde ka. Oo, Pero oo. boundaries, healthy boundaries. Yun din yung brand ko sa family namin na ako yung laging, kumbaga, alam niyo yung pag family reunion. Black Tapos, anong trabaho mo na? Anong ginagawa mo? Si ano na yan manager na sa gantong company. Ganyan pag reunion mo. Tapos ako, anong ginagawa mo? Tapos yung trabaho ko, pahirap paliwanag. Alam mo, parang paliwanag. Email. Freelancer, nag-i-email. Lagi nasa camera, Facebook, ganon. Actually, meron akong relative na message yung, I think, mom ko yata na, ba't ganun si Sherry? Lagi naka-online, puro, wala pa ginagawa sa buhay niya. Ba't pati yun, binakikialaman niya? Hindi nga ako kumikita online. Oo nga, parang ganun. Reaction nila pag sinasabi mo, nag-email, freelance. Hindi ko nga na-explain yun Parang, okay naman ako. Hindi ko talaga siya, actually kahit ako hindi ko ma-explain, pero although nung nag-pandemic, nakatulong siya kasi naging equalizer siya ng lahat, na parang walang safe na trabaho. Pero nung nag-pandemic, parang mas naintindihan nila yung mga work from home. Yung work from home, oo, na pwede pala yun, posible pala yun, kasi doon din pala sila pumunta, yung ganon. Tapos, growing up, parang, alam mo yung feeling na may binibuild kang business, tapos meron kang mga clients na hinahawakan. Pero, since pinalaki ka na you're not smart enough, you're not good enough, bobo ka, tanga ka, ganyan. Yung mga ganong words kasi yung naririnig ko siya sa utak ko. Parang ganon, na parang, stuck na siya. Shit, kaya ko ba talaga to? Sabi kasi nung bobo daw ako Yun, so parang, hindi ko ma-imagine kung paano ko siya nalagpasan. Minsan, may mga ganun pa ring moment na parang ang dami kong gustong gawin na tulad nito, pagpa-podcast, na parang ang tagal kong nirepress to na dream na parang anything media-related kasi gusto ko talaga. Hindi talaga ako pang doktora, guys. Gusto niyo bang mabotsa ko kayo pag naging doktor ako? Gusto niyo ba yun? Yung ganun. Pero yun nga, parang hindi talaga kasi. So parang inaccept ko talaga na ito ako ito talaga ako. Parang doon tayo nagkaiba na hindi ko sila inattempt i-please. Kasi alam ko wala namang mangyayari na kahit anong gawin ko na I won't measure up to that other person, to that other family member na doktor, accountant, engineer, or whatever. Kasi wala hindi pag 'di ba hindi mo naman pwede pagkumparahin yung dalawang bagay na magkaiba. Parang ibon tsaka isda. Oo, 'di ba? So hindi talaga. So nakakatawa pa diyan. Parang feel pa nila yan pag CPA, may lapida pa yan. Di ba pampatay yung lapida? Grabe ka naman. Tarpaulin, di ba ganun sila. Pero wala kang makitang freelancer. Businesswoman, wala. Ano naman lalagay mo sa tarpaulin ng freelancer? walang pa tarpaulin tsaka pa lapida. Alam ko na, sa freelancer lalagay mo, freelancer, 10 clients. 6-figure. 7-figure, ganon. Pero ayun, mapunta tayo dun. Pag nagkakaresulta na, ito pa yung isang toxic na napansin ko na ugali. Oh my God. Ng mga relatives. Hindi lang siguro relatives, pero people around us, no? Kunyari, kumikita ka na. Yung mga dating nang manliit sa'yo, biglang sasabihin na, buti ka pa, sana all. Pasok mo naman ako dyan. Oo. Ganon. Ano masasabi mo sa mga ganon? Is it admiration or bitterness or resentment? Bahala ka sa buhay niyo. Buti ka pa. Ganyan. Bahala ka sa buhay niyo. Actually, minsan, mag-ingat din kayo sa ganun. Kasi minsan, it's like low-key, parang wishing that you would flop. Oh my God, talaga? Because they feel parang, naangatan na niya ako, tapos ako may degree, tapos siya mas malaki na kinikita saan. So, minsan it also comes from insecurities. And then, pinoproject nila doon sa taong yon na hindi nila akalaing aangat. Evil eye ba yan? Ganon. Siguro parang pwede. No. Pero yun nga, parang it's kind of passive-aggressive na hoping you'll flop or you'll fail para parang they don't feel that bad about themselves. So may ganun din na toxic trait, which also yun nga, parang it comes from a shadow of insecurity talaga. So
sometimes competitive. Like sabi mo, nasanay kasi tayo pag reunion, uy, tinan mo yung pinsan mo, nasa abroad na. Ay, oo, ganyan. Tayo kasi siguro yung unang generation na hindi kailangan mag-abroad para na may ipon. Or parang may pera kahit di nag-abroad. Kasi nga, ang daming opportunities. Unlike dati, nasa abroad lang. Or yun nga, pag meron kang mataas na posisyon. Or doktor ka. Pero ngayon kasi ang dali na lang talaga. So, parang ang stigma is, okay, parang kailangan mag-abroad ako para ganyan kalaki kitain ko. Pero yun nga, may mga live seller na mas malaki pa kinikita. Hindi na kailangan umalis ng bahay, diba? So, totoo. Parang hindi pa rin masyadong na-appreciate ng ibang parang older generations talaga yung ganyan. Actually, to answer your question, kung paano ko hinahandle yung buti ka pa, ganyan-ganyan. Noong una, nasubukan ko pang tulungan or i-introduce yung ginagawa natin, paano yung mag-freelance or paano mag-negosyo. Parang to the point na, sige, tatry kong tulungan. Pero, na-realize ko na pag ganun pa rin talaga yung mindset, mahirap i-accept nila yung help from you. Oo. Kasi ang baba nga ng tingin nila sa'yo before. Totoo. And then, Diyos ko, lalo na ako, nung nag-aaral ako, Diyos ko, ako yung tipong hindi mo talaga ako pagmamalaki na anak. Talagang, lagi akong napiprinsipal, lagi akong napapatawag, tapos, lagi akong, alam mo yung mga, dami kong line of 7, ganun. Talagang wala akong future. Meron nang nag-brand sa akin na wala akong future. Talaga? Oo. Even teachers before. Shout out sa nag-brand kay Cheryl. Hindi naman. Charot. Hindi, parang lang kasi parang those words, nagstay sa ko eh. Nagstay yun sa akin na parang, shit, ganito na lang ba ako? Mag-aasawa na lang ba ako? Buntis na lang ba ako ng maaga? Parang ganon. Kasi nga, for me, wala na akong future. Sabi nila kasi, wala na akong future. Sabi nila eh. Tapos parang sila pa yung mas older people na nagsasabi nun. So, feeling mo, nung bata ka, pag matanda nagsabi, tama. Matik na tama. Pero, yun, mahirap talaga pag hindi ka mindset or basta mahirap. Kaya nga tama yung sinabi mo na yung generation natin ngayon, millennials, we are the cycle breakers na malalakas na yung loob natin eh. Can I say that? Na malalakas na yung loob natin na hindi na natin kailangan sumunod dun sa isang path na dinidikta ng mga people before us. So, ayun, bigat ng episode. But just remember, it's not rebellion, it's not betrayal. It's just going for what you love, it's healthy boundaries. And another thing, kasi a lot of people, kaya affected sila masyado sa ganyan because they keep seeking for validation from these people. Like, post ng win sa Facebook, pero hindi pa rin nagko-comment yung nanay na, I'm proud of you, anak. Alam niyo, nasasaktan sila ng ganun. So, ang masasabi ko sa mga ganun na, kung yung mismong family nyo or relatives nyo hindi pinopromote, sinishare, kinokommenta, nila-like, or even bumibili sa business nyo. Yeah. You have to stop seeking validation. Sabi nga, stop needing applause from people who are scared to clap for you. So, ang lalim. Wait lang. Stop needing applause from people who are too scared to clap for you. And what you do instead is you look for other communities, other supportive people or groups. Meron yan. Ang daming groups sa Facebook. Ako, I'm very fortunate tayo, di ba? We're part of a big freelancing group na very supportive. Kung wala yun, wala akong lakas na loob gawin tong ginagawa ko na coaching eh. So, kung hindi ka man supportahan ng family mo, there will always be communities, groups, people na andyan to support you. So, hanap lang kayo kasi hirap din na walang support. Find your tribe. Sabi nila. Find your tribe. Oo. Inaano ko pa yung sinabi mo Ina-absorb. Sige, absorb ka lang. Nilaluto ko pa. Hindi nyo kailangan laging kadugo nyo yung anihin nyo. I-look forward nyo na mag-clap sa inyo. So, yun lang yung sa akin. Una ng advice. Yun lang. I mean, before we end, like, tama, do not seek for validation. Hindi kailangan, kung ayaw sa inyo, diwag. Kung ayaw sa inyo, diwag. Let your success speak for itself. Tuloy lang ang trabaho, tuloy lang ang buhay, walang, I'm at this point in my life na, alam ko, bata pa ako, marami pa akong achieve. Wala akong kailangan patunayan sa'yo. Like, for that specific person or for that specific group of people na nang down, ganyan.
wala. I'm not doing this to, for them. Yeah, Do oo. something to them. Oo, yeah, oo. Bakit? Yun. Sino kayo? Joke. Tsaka, Who you? Tsaka to add lang, remember, you can be making 6 figures, 7 figures in your business, and maybe your family or relatives will still tell you, wala ka pa rin totoong trabaho. So, ganun, parang may mga tao na hindi talaga ma-please kahit anong gawin mo. So, nakakapagod lang kung gagawin mo yan for them. So, just do it for you, set healthy boundaries, and if they call you a rebel for it, or, pasaway, embrace mo lang. Sige, yan ang opinion nyo, diba? Oh, ganun na nga ginawa ko eh. Wala ka naapakan, and then, kapag may lalapit na, uy, baka may trabaho ka naman para sa akin, or pautang naman, diba? Parang, okay, bumaligtad na, diba? So, hindi ko naman sinasabing mayaman kami, no? Pero we work really, really hard. Kung nasan kami ngayon. Hindi man kasing yaman ng mga ng mga 1% ng Pilipinas, pero we work really hard to where we are with all that bad programming sa utak namin. Saka hindi talaga mahirap magnegosyo lalo na sa babae kasi sasabihan ka na dapat sa bahay ka lang mag-alaga ka ng anak, wala ka ng time sa anak mo. Yung bibigyan ka pa ng mom guilt. Oh my God! Hindi mo na naasikaso asawa mo, siya nga nagtatrabaho para sa inyo. Feeling ka hindi na tayo matatapos. Daming issue. Ang hirap talaga. So, para sa mga babae, i-end na natin. For all the women entrepreneurs out there, siguro mag-final message na lang tayo, Shes. Yeah. Ako, message ko lang sa mga women entrepreneurs, bilang tayo women entrepreneur din, is at first, mahirap siya if you don't have support, especially from your family. Embrace nyo lang yung hirap na yun. Part talaga yun. What's important is hindi ka susuko. Just go on and then keep on seeking for mentors or a community of supportive people. Kasi very important talaga yung support and yung positive environment. Yeah. And sometimes if you need to get away from that environment na sobrang toxic, I've had a lot of clients like that na they did leave and they did thrive after. But they did not leave out of hatred, but out of self-love, parang emotional self-preservation. Yes, self-preservation. So, wag kayong matakot. Be brave. Kasi nga cycle breakers, hindi talaga madali maging cycle breaker. But I want you to know na kami ni She, we understand you and we want to put a voice to what you're feeling, to validate what you're feeling, diba? We're all in this together. All in this together. May pakanta pala. Yan lang. Yeah, oo. Ako, before we end, gusto ko lang sabihin na in whatever you do in your life, whether it's your passion or gusto niyo lang kumita ng pera, don't do it for the audience. Don't do it for the clout. Masarap minsan na may clout, ganyan. Pero wag kayong masyadong mag-depend dun sa ganun. Kasi mawawala din naman yun. Mawawala din naman yan eh. Tsaka, ako talaga just be happy. Alam mo yun? Do what makes you happy. Oh, do what makes you happy. Yun lang talaga. Despite everything na sinabi sa inyo during your childhood or whatever. Basta yun. So, oh my God. Wait, hinga. So, ayan na. Okay, so, exhale. Grabe. So, ayan na nga mga kakuda. Grabe, parang unang episode pa lang ng season 2. Medyo pasabog na. May mga may mga dyan? Luha bang pumatak dyan? Oo. Pero yun nga, thank you for listening and sana nakatulong yung episode namin ngayon sa inyo. And see you on episode 2. Bye mga kakuda. Bye!